Blessed day to everyone. Welcome to Olen Gapi Hobbies. Okay, so ang topic natin ngayon is top 20 best meat chicken breed in the world. So alamin po natin ang pinakamasarap na karne ng manok sa buong mundo. So actually guys, yung ibang breed dito ay napuproduce at nabibreed na rin sa Pilipinas. So alamin po natin kung anong hilig natin, kung anong breed ang gusto natin i-produce sa meat type. Okay guys, hope you like this video. At kung bagong viewers ka sa channel to, may ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Gapi Hobbies. Okay guys, tara, let's go. Alamin natin ang mga top 20 best meat, okay, meat chicken breed in the world. Pero iba, nasa Pilipinas na po. So, halika, tingnan natin. Let's go! Sa video na ito, tatalakayin natin ang 20 best meat chicken breeds, yung disadvantages at advantages sa pag-aalaga nito. Mauuna muna tayo sa ating special mention. Siyempre, ang manok ng Pilipinas. Ang pinakamasarap dito, manok Tagalog at manok Bisaya. Nagustuhan ito ng mga Pinoy dahil sa lasa nito. Masarap din ang itlog. Yung pangit lang dito, kailangan mo ng malaking area para sa kanila, matataas lumipad, at medyo mahina sa paglaki. Kung sa pakarni lang, syempre number 1 natin dyan ang Cornish Cross, or mas kilala dito sa Pilipinas as broiler chicken. Yung genes kasi nito ay ang standard breed of meat production. Makikita mo ito sa mga malalaking poultry. 8 to 12 pounds ang kayang timbangin nito kapag nang matured na siya. From 26 to 28 days, pwede nang i-harvest as karne. Puting-puti ang karne, sobrang mabilis lumaki. Kaso medyo mahirap i-breed ng natural at kailangan ng maraming broiler feed. Ang top 2 sa listahan natin ay ang Jersey Giant. Itong manok na to ay dinisenyo talaga para talunin ang mga turkeys or pabo. Sa ngayon, ang the largest breed of chicken ay ang Jersey Giant. Yung kinagandahan dito, dual purpose ang breed na ito. Dahil ang inahin nito, kayang mangitlog ng 250 to 270 eggs per year. Sa matured stage, kayang tumimbang ito ng 11 to 15 pounds. Pwedeng mo dispose as karne sa average na 16 to 24 weeks. Medyo maganda din ang resistensya ng manok na ito. Kaso sa pag-aalaga nito, kailangan mo ng malaking area at kailangan mo rin ng maraming pagkain kasi malakas kumain ng manok na ito. Yung top 3 sa listahan natin ay ang Brahma. Kung gusto mo ng gentle giant, itong manok ang para sa iyo. Pwede din maging dual purpose ang manok na ito. Dahil ang inahin nito kaya mangitlog ng 150 eggs hanggang 170 eggs per year. Kapag matured na, kaya tumimbang nito ng 9 to 11 pounds. Pero napakatagal nito ma-harvest. Dahil ang average na pag-harvest nito ay 1 to 2 years. Madali lang din i-breed ang manok na ito. Kaso kailangan din ng maraming pagkain para ma-maintain ang kagandahan ng manok na ito. Ang pang-apat natin ay ang Delaware. Dati, nung hindi pa uso yung Cornish Cross or yung broiler chicken, ito talaga ang ginagamit. Pero meron pa rin gumagamit itong mga manok na ito, yun nga lang sa ibang bansa. Marami kasi nagsasabi, lalong-lalo yung mga eksperto, na mas maganda ang karne ng Cornish Cross kumpara dito sa Delaware. Kapag matured na, kayang tumimbang nito ng 8 to 10 pounds. Pwedeng ma-harvest as karne simula 12 to 16 weeks. Yung problema sa manok na to, medyo aggressive kapag takot. Kaya maraming umayaw dito. Ang susunod sa listahan ay ang Buff Orpington, yung malagintong manok. Marami na rin nito ang nag-aalaga sa Pilipinas. Dual purpose din ang manok na ito dahil malakas mangitlog. Akalain nyo kaya mangitlog nito ng 280 eggs in just 22 weeks. Good quality din ang karne nito. Yung isa sa rason kung bakit magustuhan ito ng marami dahil pwede ito kahit small backyard lang. At malakas ang resistensya ng manok na ito. Kaso nga lang yung manok na to medyo may kamahalan at madaling maobis. Kaya kailangan ng maraming exercise ang manok din na ito. And dapat, nakokontrol talaga yung papapakain dito. Yung pang-anim sa listahan natin ay ang Dorkings. Hindi masyadong kilala ito sa Pilipinas. Dahil ang breed na ito, originating po from England. Dual purpose din po pala ang manok na ito. Kaya nitong tumimbang hanggang 9 pounds kapag matured na. Pwedeng ma-harvest sa edad na 20 to 24 weeks. Easy lang din itong alagaan. Kung dito sa Pilipinas, medyo mahirap siguro makahanap ng ganitong breed. Ang pampito sa listahan natin ay ang Chanticleer. Originated ang manok na to from Canada. Yung pinakamaganda sa manok na to dahil kaya niyang magstay sa mga malalamig na area.
At kahit pangit pa ang panahon, kaya niya lang naman i-maintain ang kanyang magandang pangingitlog. Good quality din ang karne nito. Kapag matured na, kayang tumimbang ng 5 pounds hanggang 7.5 pounds. Within 20 to 24 weeks, pwede na po itong ma-harvest as karne. Madaling alagaan at hindi po kailangan ng malaking space. Kaso nga lang, yung mga roosters nito palaging nag-aaway. At medyo maliit kumpara sa ibang breeds. Dumako naman tayo sa pinakamasarap na karne sa buong mundo. Marami din nagsasabi na pwedeng ihalin tulad sa native chicken natin. Ang American Breeze or mas kilala dito sa Pilipinas as the Breeze. Ang breed na to ay galing France. Kung gusto mo ng masarap na karne, ito yung manok na para sa'yo. Kayang tumimbang nito ng 6 to 7 pounds kapag matured na. Mabilis mag-mature ang manok na to dahil 16 to 20 weeks, pwede na i-breed. Kahit mainit ang panahon, kayang-kaya ng manok na ito. Yung problema nito, pricey and rare. Medyo matagal i-harvest at mas maliit kumpara sa ibang breeds. Ang kasunod naman natin ay ang New Hampshire Red. Nagsisimula na rin sumikat ang manok na ito. Pero sa ibang bansa, ito ang pinakasikat na manok. Dahil ang manok na to, dual purpose din. Madaling alagaan at behave ang ugali nito. Kayang tumimbang ito from 6 to 8 pounds. At sa 14 to 16 weeks, pwede na ma-harvest as karne. Madali din po itong i-breed at low maintenance pa. Yung problema, walang problema sa breed na to. Ang pangsampo sa video na ito ay ang back eye. Dual purpose din po pala ang manok na ito. Kayang tumimbang nito hanggang 9 pounds. Pero 6 to 10 months bago ma-harvest for meat. Yung problema lang dito, kailangan mo ng malaking area. At medyo matagal ang pag-harvest dito. Ang panglabing isa dito sa listahan natin ay ang Leghorn. Kilalang kilala na sa Pilipinas ang manok na ito. Meron itong dalawang klase, ang white at ang brown. Dual purpose din ang manok na ito. Maganda ito kapag naka-free range or naka-confinement. Napakabilis mag-mature ng manok na to dahil pwedeng mag-mature from 16 to 21 weeks. Kaya din tumimbang hanggang 6 to 8 pounds. Yung problema lang nito, medyo matagal ang pag-harvest. Kapag may nakita kayo na call for sale sa kalsada, ito yung manok na iyon. Ang top 12 naman natin ay ang Freedom Rangers. Ang breed na ito ay the best para sa may mga malaking lupa. Yung manok na to ay dinisenyo para sa organic consumption at hindi kailangan ng maraming protina para sa katawan nila. Medyo maliit lang ang manok na to kung ikukumpara mo sa ibang breeds. Within 9 to 11 weeks, pwede na po itong ma-harvest. Yung problema lang sa manok na to, hindi pwede sa confinement. Top 30 natin ay ang Crowned Langshan. Ang breed na to ay origin from Asia. Kayang tumimbang nito hanggang 10 pounds. And within 20 to 24 weeks, pwede nang ihawin. Dual purpose din ang manok na ito. Yung problema lang dito, rare ito, at kailangan ng malaking space. Ang top 14 natin ay ang Dark Cornish, or mas kilala sa tawag na Indian Game. Kung gusto mo ng breed na lower ang fat content, itong manok ang para sa iyo. Kayang tumimbang nito hanggang 8 to 10 pounds. At magmamatured sa edad na 20 to 22 weeks. Large size ang manok na ito. Low maintenance din at good quality ang karne. Matibay din ang resistensya nito. Yung problema lang dito, medyo aggressive yung lalaki. Ang pang top 50 naman natin ay ang Plymouth Rock or BPR. Marami na rin ako nito. Isa din ito sa pinaka-popular na manok sa buong mundo. Dahil nakadesign ito sa mass production ng pangkarne at itlog. Kayang tumimbang nito ng 7 to 8 pounds. 20 to 24 weeks, matured na ang manok na ito. Pwedeng-pwede ito sa mga beginners. Yung problema lang, medyo aggressive ang manok na ito. Ang kasunod naman, ang top 60 natin, ang Kosher Kings. Kung gusto mo ng mas masustansya na manok, pero parang Cornish cross, itong manok ay para sa'yo. Ang manok na to ay dinisenyo talaga para maging karne. Mabilis ma-harvest dahil 11 to 14 weeks lang, pwede na. Pwede itong tumimbang hanggang 6 pounds. Yung problema lang dito kapag matured na siya, small size, at kailangan ng malaking area. Ang top 70 natin ay ang Turken. Marami nagkakamali dito dahil akala nila sa manok na ito ay pabo. Pero hindi nila alam na ang manok na to ay 100% manok talaga. Kilala din ito sa tawag na naked neck. Hindi po sila prone sa stress. At higit sa lahat, dual purpose ang manok na ito. Kayang tumimbang hanggang 6 to 9 pounds. Mabilis mag-mature dahil 11 to 18 weeks lang,
pwede nang i-breed. Yung problema lang sa manok na to, malakas kumain. Ginger broiler naman ang pang top 18 natin. Ang breed na to ay pwedeng i-substitute sa Cornish cross. Pangkarne lang talaga ang manok na to, hindi po dinesign para sa pangingitlog. Hindi din to magaling na breeders. Sa loob ng 10 to 14 weeks, pwede na po itong tumimbang ng 5 to 6 pounds. Good quality din ang karne nito. At mas gusto nito ang high altitude na mga lugar. At yung huling problema ng manok na to, medyo aggressive. Second to the last ng listahan natin ay ang Egyptian Fayoumi. Siyempre, halatang halata kung saan siya galing. Egypt. Kung gusto mo ng low maintenance na manok, ito yung para sa'yo. Kaya lang tumimbang ito hanggang 5 pounds. Pero sa edad ng 14 to 18 weeks, pwede na itong i-harvest pang karne. Disease resistant ang manok na to. Mahilig din ito sa damo at maganda ang resistensya. Small size nga lang ito kapag nag-matured na at kailangan ng malaking space sa pag-aalaga. Ang pinakahuli sa listahan natin ay ang Yandat. Malaki ang manok na ito at magaling din mangitlog. Ang manok din na ito ay yellow meat. Kayang tumimbang nito ng 8 to 9 pounds. Medyo matagal nga lang ma-harvest within 20 to 24 weeks kasi. Pero low maintenance ito. Kailangan din ng malaking area para mag-alaga ng ganitong breed.